Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Is it hard to do? Nothing but kill or to die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dog sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must a cannonball fly before the forever band? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. You said, how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
Is it how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times does a man look up before he can see the sky? Yes, and how many years must one man have before they can hear people cry? Yes, and how many nights will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Sa paniniwala natin mga Kristiyano, ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Medyo meron akong konting debate po riyan. Ano po? Pero pagpasensya nyo na ako dahil po nyo lagi nakanda maglikod. Kilatis lagari po. At syempre, good morning sa lahat ng aking mga kalahin kayong manggi, kapwa Pilipino o kapwa soberanong mamayang Pilipino sa mampukayong dako ng mundo o sulok ng ating archipelago, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa inyong lahat, and let's all stay virus-free in particular, and to be more precise, CCP, genocidal virus. CCP, ibig sabihin ay Chinese Communist Party. Para may tumbok ko tayo. Di po ba? May tumbok na, may preparasyon pa. Anyway, mga kalahin kayong manggi, no? Inyo po nadinig na aking kinanta ang kahit sabihin nyo lang hindi masyadong o hindi kagalingan, hindi naman tayo puro pro na mang-aawit. Pero ang nais ko pong damhin ninyo at lasapin, pag nilay-nilayan o kaya ay namnamin ay yung pong mga kataga, yung mga lyrics ng kanta. Imagine there's no heaven, no hell below us, above us only sky. Imagine all the people living and sharing the world at peace. Peace be with you. At yung pa isang blowing in the wind. How many times can people exist? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Wala siya nakikita sa paligid niya. Naalala ko tuloy si John F. Kennedy. At sabi niya, may mga tao na sa mga bagay na nakikita nila sa paligid ay nagtatanong, bakit? Ako naman anya, may mga nakikita na wala pa sa paligid. Sabay tanong sa aking sarili, bakit ang hindi? Pero ito, mas matindi yung blowing in the wind. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Ilang beses ba ang isang tao na maaring ipaling ang paningin, ipaling doon sa mga nakikita niyang kaungasan
kasamaan sa lipunan at magkunyari. Wala yan. Wala yan. Wala yan. Madalas po, ganyan po ang ating attitude dito sa, hindi particular dito sa ating bansa. No? Madalas, marami ho tayong nakikita. Walang kaduda-duda na marami tayong mga pinagpipitaganan pa man din. Yung mga tao kung tawagin na sarili ay the thinking class. Yung mga tao na kung tawagin na sarili nila ay mga edukado. Yung mga tao na pinag-ambag-ambagan na sambay ng Pilipino para pag-aralin sa matayog, matunog na paaralan na Universidad ng Pilipinas. Para sana magamit nila yung kanilang talento sa pagpapaunlad sa ating bansa, sa kanilang mga kapwa Pilipino. But how many times did these people must turn their heads and pretend that they just doesn't see? Naalala ko tuloy yung isang talumpati ni Bill Clinton sa Harvard University. At pinaalalahanan niya ang graduating class na kayuan niya. Or from the top. Ang sabi niya, lahat ng tao sa buong mundo, anuman ang kulay ng balat, anuman ang tangkad o pandak, mayaman man o mahirap, payat o mataba, may ngipin o wala. Cheers po. .9% pare-pareho ang genomes. Ang ating DNA pare-pareho. Halos iisa. Alam mo, naniniwala ako dyan. No? Bakit kami? Kung dito sa ating bansa, ang madalas ang mga bata, maliliit pa, meron na silang inquisitive mind. Palaging nagtatanong yan. At palagi nilang itinuturo sa atin, ipinu-point out yung mga bagay-bagay na medyo mahiwaga pa para sa kanila. At ang madalas sila sabihin sa kanilang mga tatay, "Tay, tingnan mo yung tayo. Tingnan mo." Minsan nga, yung bunso ko maliit pa siya. Papunta kami ng Baliwag, Bulacan. May pupuntahan kami. Medyo nakatayo siyang ganyan, naharap, Doon sa passenger side, nandun yung nanay niya, hawak-hawak siya, titingin-tingin siya sa paligid. May nakita siyang baka, doon sa may bukid. Ma, sabi niya, ano yun ma? Tuturo niya yung baka. Inglesero yung nanay, sabi niya, "Cow." "Hindi ako ma, yun o. Inglesero yung nanay, "Cow." "Hindi nga ako Muntik po mag-away yung mag-ina." Akala niya sinasabing cow Ikaw. Cheers. So nung nandun ako sa Saudi, mga kalayan kayo ang aming assistant supervisor sa transportation department, assistant supervisor, kaibigan ko, siya ay taga kalimutan ko tuloy yung pangalan, Jordan yan siya. So family status, andun yung asawa niya, mga anak niya, maliit pa yung... Ang madalas, pagka, halimbawa, nagkakasama kami,
Habang naglalakad o may pinupuntahan, madalas na sabihin ng kanyang anak, baba, shoot, baba, shoot. Ano ibig sabihin nun? Pa, tingnan mo. So, tama naman siya. Yun ang aking basihan, o isa sa mga basihan, para sabihin ko na tama ang sinabi ni dating US President Bill Clinton. At syempre, meron ding universal dictum na sabi man by nature is good. Hindi rin naman nakapagtataka sapagkat lahat tayo ay nilikha ng Panginoon ng pantay-pantay. Pantay-pantay tayo nilikha ng Panginoon at dumating tayo sa mundo ng hubot-hubad. At aalis tayo sa mundo na wala din tayong bit-bit na anumang kayamanan ay pinundar natin sa lupa sa mabuting pamamaraan o sa pangungulimbat sa kapwa man. Di natin mabibit-bit yan papunta lang. And so, ang paalala ni Bill Clinton doon sa mga magtatapos sa Harvard, ang sabi niya, pero kayo, special kayo. You are chosen from among the rest. You are above the rest. Sapagkat, nandito ko yun sa Harvard eh. Diba? So, taglay nyo, yung 0.1 of 1% na missing doon sa 99.9% na magkakapareho ang genomes. Kayo ay, kung tawagin sa mga Ilonggo, pinasahi, kakaiba, pinagpala. At ngayon, nagpag-aaral kayo rito sa Harvard University, na isa siyempre sa mga pamusong universidad. I'm sure marami kayong natutunan. At sana ang akin lamang na pangarap para sa inyo, na sana ay gawin nyo rin pangarap. Ano? Na wag sana kayong bumagsak doon sa, or wag sana pumasok sa inyong isipan na ano bang pinaka-the best na? Huwag sana lumaki ulo nyo, huwag sana pasukan ng hangin ng ulo ninyo at maiisip ninyo na, aba, kakaiba ako. Cream of the crop. Naandun ako sa hanay ng cream of the crop. So, kahit anong gusto kong gawin para sa sarili ko, karapatan ko yun, or ano bang hindi karapatan eh. May word ako hinahanap eh. Kumbaga deserve ko yun. Diba? Deserve ko yun. Sapagkat pinasahi ako eh. Kakaiba ako eh. Gifted ako eh. Sana, sabi ni Bill Clinton sa mga magtatapos, gamitin ninyo ang kintalino, ang matatutunan niyo sa buhay, ang pagiging kakaiba ninyo para sa kapakanan ng pangkalahatan. Pag uwi nyo sa inyong mga bansa, sana gamitin nyo para isalba ang mundo. Isalba ang sanlibutan. So, babalikan ko lang itong ating paniniwala bilang mga Kristiyano, na tayo ay, o ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. May konti lang akong debate tungkol dyan. Cheers! Para tubusin ang sanlibutan, ang sangkatauhan sa kasalanan. Ano bang nagawa ng 99.9% sa atin para o nakasalanan para tubusin tayo ng Panginoong Jesus? So, para sa akin, taga ng akin, ang Panginoong Jesus ay pangalawang sugo
ng Diyos upang iligtas tayong 99.9% na kanyang mga nilikha sa pagiging o sa pagkaalipin o sa pang-aalipin ng iilan. Ang una niyang sinugo ay si Moses para palayain sa pagiging alipin ng Egyptian Pharaoh etong mga Israelita. At sa pangalawang pagkakataon, nung sinugo niya ang Panginoong Hesus, mga Romano o Roman Empire, Imperyong Romano naman, ang umaalipin sa mga Israelita. Kaya sa pangalawang pagkakataon, kanyang isinugo na nun. Ang bugtong niya ng anak. Hindi man antimano napalaya sa pagiging alipin ng mga Israelita, pero noong paslangin ng Panginoong Hesus, doon na nila na-realize yung mga salita, ang mabuting balita mula sa Panginoon, na huwag kayong matakot. Ang buhay sa mundo, hindi lamang yun ang buhay ninyo. Meron pang buhay na walang hanggang. Kaya lumakas ang loob nitong mga early Christians. Hindi na sila natatakot sa mga pananakot at sa kalupitan ng mga Romano. Hindi na sila natatakot sapagkat alam nila na kitlinman ang kanilang buhay ng mga Romano, sila ay muling mabubuhay kasama ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. Kaya nakita po natin, kahit na pinalalapa sila sa mga gutom na leon, kahit na sinisilaban ang kanilang mga bangkay o paggawing ilaw doon sa Coliseum, para kahit gabi nakikita sila ng mga leon, nagkakantahan pa ang early Christians. Nagkakantahan pa, pinapurihan pa nila yung Panginoon. At doon nag-umpisa ang unti-unting pagbagsak ng Roman Empire. Dahil yung mga tao, hindi na natatakot sa kanila, hindi na natatakot mamatay dahil sa kanilang kalupitan. So, cheers po muna. All men are created equal. Nilikha tayo ng Panginoon, lahat, mga nilikha niya tayo. Ikaw man sa panig ng Panginoon, kung ikaw man ang Panginoon, matutuwa ka ba kung meron kang nilikha na inaalipin ng isa mo pang nilikha? Siyempre, hindi. Hindi po ba? Kaya ang United States of America nakaukit sa kanilang Declaration of Independence ang isang bahagi na ang sabi, we hold this unalienable truth that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, and among those are life, liberty, and the pursuit of happiness. At upang siguraduhin na itong mga karapatang ito ay huwag masasagkaan ninuman, ang mga mamayan ay maglilikha ng isang gobyerno na pipiliin sa pamagitan ng halalan, siyempre, na siyang mamamahala sa bansa at siguraduhin ang dalawang bagay lang ang trabaho ng mga nasa gobyerno: siguraduhin ligtas ang buhay ng bawat mamamayan at siguraduhin maunlad ang buhay ng
tanan. At kung sakali, karugtong po yun, Declaration of U.S. Independence. Kung sakali, ang anumang gobyerno, ang mga pinagagawa ay taliwas na doon sa mga mitiin at adhikain ng mga mamayan, ng sambayanan, karapatan, obligasyon, patriotikong obligasyon ng mga mamayan, ng bawat mamayan, na tanggalin ng gobyerno yan, baklasin, at muli magtatatag ng isang gobyerno na sa kanilang pakiwari ay magtunay na magsisilbi sa kanilang mga pangarap, mithiin at adikain na makapagsisigurado o nasisigurado ng kanilang kaligtasan at kaligayahan. Kaligtasan at kaligayahan ng mga mamamayan. Kaya kung pansinin po ninyo, yung people power, 86, yun naman ang bukod-tanging people power na tunay, ay kinilala kahit ng Korte Suprema. Sapagkat yan ang demokrasya. All men are created equal. All men are created equal. Hindi ka po pwede maghari-harian. Kung dati-rati ay kinikilalang hari ng mga kano ay cheers. Ang hari ng Inglaterra, nung diniklara nila ang independence, ang mga hari na ay yung mga mamayan. Lahat sila pantay-pantay na. Dito sa atin, ganun din dapat. Kasi atin naman demokrasya ay hinugot sa United States of America. Ang problema lang, may dalawang esensya ang demokrasya. Isa lang ang meron tayo. Kaya, peke ang ating demokrasya. Ano lang meron tayo? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Section 1, Article 2, 1987 Constitution. At sigurado ako sa lahat ng mga saligang batas na nagkaroon tayo, naroon yung provision yun. Maliban na lamang sa Malolos Constitution noong 1899 kung saan nakasaad doon, we, the representative of the Filipino people. So, ang sovereignty ng mga panahon yun, alinsunod sa saligang batas ng diktadorya, ay yung mga representante na kamukha nila Emilio Aguinaldo at iba pa na nasa gobyerno. Hindi demokrasya yun, diktadorya. All men are created equal. Madalas, itong ating mga iniluluklok sa gobyerno, ayaw nilang intindihin yun. Ayaw nilang respetuhin yun. Bakit kamo? Dahil nga sa isa lang ang karapatan meron tayo, o sa dalawang esensya ng demokrasya, no ha? Dalawang pinaka-esensya. Maraming esensya ng demokrasya, pero yun ang dalawang pinaka na dapat wag mo wala doon sa ating mga proseso at mga prinsipyo ng demokrasya. Pangalawa, the right to a trial by jury. Dapat kasama yan sa ating Bill of Rights. Pansinin ninyo, Amerika, bukod sa naandoon yung karapatan sa trial by jury ng mga kano sa original na teksto ng kanilang saligang batas, 3 beses pa sinusugan niya sa mga amendments. All in all, simula nung 1876 or 18, tama, or thereabout, kung saan nilimbag ang US Constitution, 27 mga amendments ang inaprobahan out of more than
2,000. 2,000. More than 2,000 amendments. 27 ang aprobado. At ang nauna na ang ponente ay si George Madison. George Madison nga ba? Oh, tama. Kaya may Madison Square Garden eh. Originally, ang amendments niya ay 19. Pero 17 lang doon ang pumasa. At doon sa 17, 10 ay patungkol sa karapatan ng mga kano. Bill of Rights. Nandun yung amendment number 2, the right to keep and bear arms, which is also isa sa pinaka-essential ng demokrasya, sapagkat pag nilusob ang kanilang bansa, sino ba po protekta? Yung mga sundalo lang. Lahat ng mga mamayan. Kapukhanin sa atin sa Pilipinas. Diba? Ilan na yung mga sundalo? 100,000 plus. Ang mga pulis, ganun din. All in all, more or less mga 300,000. Ilang milyon ang Pilipino? 109 million. Ilan riyan ang mga able-bodied? Ipalagay mo na mga 60-70 million. So malaking bilang, ikumpara mo kung ilan lang libo ang mga sundalo. Kaya, tayong mga mamayan, dapat may karapatan to bear and keep arms. Pero dahil yung gobyerno takot sa mga mamayan, dahil gumagawa sila ng kabalastugan, ayaw nila ibigay ang ganong karapatan sa atin. Sinadya nila ipagkait yan sa atin ng mga soberano. Ano pa yung nasa US amendments? Yung amendment number or amendments or 5th, 6th, and 7th amendment, kung saan lalo nilang pinatingkad ang karapatan ng mga mamayan sa trial by jury na justice for all kay kumpara doon sa minana nila sa United Kingdom or Great Britain pa lang noon. Britanya ang kanilang motherland. Doon nila minana ang trial by jury, karapatan sa trial by jury, 1215. Unfortunately, noong mga panahon bago sila deklara ng US Declaration of Independence, abay, unti-unti lang pinagkakait sa kanilang karapatan sa trial by jury. And so, all men are created equal. Cheers po muna tayo. Dahil hindi masyadong iniintindi nung ating mga iniluluklok sa pwesto. Diba? Yang kumbaga napakataas na antas na dapat ipinaiiral sa bansa. Diba? Panginoon na mismo ang nagpapaalala sa kanila sa ngayon sa pamamagitan ng coronavirus or COVID-19, or to be more precise, Communist o Chinese Communist Party genocidal virus. Sa pamamagitan yan, ipinaalala ng Panginoon sa ating mga nasa gobyerno at mga may balak pang pumasok sa gobyerno na lahat tayo ay pantay-pantay. Sa pamamagitan ng virus na ito, lahat tayo ay may death sentence. Hindi na lang natin alam kung sino ang mas mauuna o sino mahuhuli. Nasa kanya na ang pagpapasya. Lahat tayo ngayon ay pantay-pantay. Lahat kinakabahan, lahat nababagabag. Yan ay providential o reminder para sa lahat na maging brother's keeper. Lalo na ng mga nakaluklok sa gobyerno. Kasi sila, yung mga modern days pero ng Egypt, sila ang mga makabagong Romano.
na nang-aalipin ng kapwa nila nilika o kapwa nilika ng Panginoon. And so to be more precise, no? Ano ba ang problema ngayon? Ang problema ngayon, hindi yung sinasabi ng taga-gobyerno, mga pasaway kayong mga mamamayan. Ibinabalik nila sa atin yung sisi. Naghahanap sila lagi ng masisisi. No, ha? Kaya daw, hindi pa ma-flatten ang curve. No, ha? Yung paghawa-hawa ay di pa natitigil ay sapagkat pasaway ang mga Pilipino at labas pa rin ng labas, gala pa rin ng gala, nag-uumpukan pa rin. Hindi yan ang issue, mga kasugarano. Ang tunay na issue ito, nasaan ang pondo? Pangulong Digong, huwag ka na magtatanong-tanong pa kung kay kani-kanino, tanungin mo pa yung D Secretary mo, General Bautista, kung nasaan ang pondo. Ikaw ang sumagot sa taong bayan. Ikaw ang sumagot sa mga soberanong mamamayang Pilipino. Ikaw ang Pangulo. Ikaw ang may responsibilidad. Bakit ang tagal na? Anong petsa na ba ngayon? Abril lang. Nga, no? Kalimutan ko yung petsa. Tingnan natin. Oh! A12. Tama, A12. Abril A12 na ngayon. Marso at 15 mo pa diniklara ang lockdown. Marso at 15. Marso 23, binigyan ka na ng Kongreso ng kapangyarihan na gastusin ang pondo na unobligated. Ayun, naalala ko rin ang word, unobligated. Ano ibig sabihin ng pondong unobligated? Ito po yung pondo nung nakarang taon na nasa budget ninyo, pero hindi siya nagastos sapagkat ang instruction nyo sa inyong finance secretary at sa iyong mga kabinete, huwag gawin ang proyekto na hindi matatapos. Madaling sabi, naipon lang yung pera doon. Diba? Ay, hindi. Magkaiba pala yun. Tempo na. Magkaiba pala yun. Let me check that out. Yung unobligated, yun yung mga parking, ipinarada lang sa parking lot ng saan sa ahensya ng gobyerno na pondo na inuprobahan ng Kongreso pero wala siyang particular na proyektong pupunduhan. Unobligated ito, ha? Bukod pa doon, meron pang pondo na hindi rin nagamit sapagkat ipinagbawal mo sa gabinete na gamitin ang umpisahan, i-implement ang mga proyekto, no, na hindi matatapos sa inyong termino. Dahil ang sabi mo, may sabi na ito, para may maiiwan ng pondo pag natapos na inyong termino. So, ibig sabihin nito, nangyayari ito, hindi lang noong nakarang taon, kung hindi simula pa nang kayo ay maluklok bilang Pangulo. So, malaki-laking pondong yan. Malaki-laki ang pondong yan. Nasaan yung pondong yun? Sinasabi nyo ngayon na lumulutang pa sa hangin, kukolektahin pa lang at malamang ala tayong makolekta dahil nasira ang ating ekonomiya dahil sa lockdown. Halos total lockdown. Ang hindi lang, ang pwede nyo lang pinapayagan na lumabas yung mga yung mga health workers lang. So nasira ang ekonomiya pero hindi yun eh. May pera eh. Ayon nga mismo kay Dominguez, may pera tayo. May infusion din.
Mula sa Central Bank, magkano? Sabi ni Dominguez, 830 billion. Hindi lang pala 300 billion, 830 billion. Bukod pa doon, meron pa galing sa PAGCOR at meron pa mga donasyon ng mga Taipan. Nasaan ang pera? At kung tutusin mo, ay sinasabi ninyo, Pangulo, 200 billion. Para sa COVID, blah, blah, blah. 200 billion. Kung meron na tayong 109 million ang population, divided by 5 per family, lumalabas na meron tayong 21.8 million na mga pamilya. At pag binigyan mo ang bawat pamilya, lumalabas na kulang-kulang 10,000. Ano ba yun? Almost 8,000 per family ang pwedeng ibigay. Siyempre, lalaruin mo ngayon yan dahil may 5, may 8. National Capital Region, ilan ba ang kuwan dito? At sa National Capital Region, ipalagay mo nang meron tayong 4 million. 4 million na National Capital Region ng mga pamilya. Sa madaling sabi, mas malaki yung bibigyan mo lang ng 5,000 kaysa bibigyan mo, o mas malaki ang bilang ng bibigyan lang ng 5,000 kaysa bibigyan ng ayudang 8,000. Sa madaling sabi, kung almost 8,000 ang per family, kung pantay-pantay sa 21.8 million na number of families, malaki pa ang masusubi. Malaki pa ang hindi may pamumudmud. Kahit lahat ay bibigyan kasama ng mga Taipan. What took you so long? Bakit ang bagal-bagal? Baka naman yung mga tauhan mo, Pangulo, naghahanap pa o dumidiskarte pa kung paano manininok ang perang ito na medyo kumbaga natagtad ng pinong-pino, walang bakas na maiiwan. Yan ang iniisip namin Yan ang iniisip ng maraming Pilipino. And so, kung natatakot itong sina Bongo, si Panelo, at kung sino pa ng mga kaalyado mo na baka ikasa ng mamayan ang Aus Duterte, huwag mamaya na sisihin mo. Sisihin mo yung mga nakapalibot na mga ungas sa iyo. Dahil sila nagpapahamak sa iyo sa pamagitan ng hindi pagbibigay, hindi pagkalinga, tamang serbisyo publiko, to defend, to serve and protect the Filipino people. Sila ang nagpapahamak sa iyo. Ang mga taong bayan, gagalaw lang ito kapag napuno na sa salok. Sila ang mga pumupuno na sa salok. Hawak na nila yung pondo. Mano ba namang, kamukha kahapon, may nag-ulat sa akin doon sa Malipay Teres, Molino 4, Bacoor City, Cavite. At yung ulat na yon, sa barangay nila, Malipay sa Molino 4, doon pinapupunta lahat o ang maraming taga-iba't ibang barangay para kumubra sa DSWD. Hindi nga ba ito instruction mo, magbahay-bahay sila? Para yung social distancing mau-observe. Huwag magkumpul-kumpulan. Bakit ganun ang ginawa nila? Nagkumpul-kumpulan tuloy yung mga tao. Imbis na magbahay-bahay, at kahit na wala na yung card, o form na yun, napipilapan, right there and then na actual ang validation. Diba? Nakikita mismo nila, pero siyempre, nandun din siyempre recording. So kung hindi man cellphone ang dala-dala nila, na makakapag-record kung sino yung nabigyan, picturean. At yung pera, hawak-hawak, black.
Yun din binibigyan, magpipicture din para may ebidensya sila at i-upload sa Facebook. O kaya magtalaga ka ng isang ahensya or isang departamento na monitoring lang ang ginagawa, no? Na antimano i-upload yung, di ba? Distribution na ginagawa para kwentas claras. Hindi ba mas simple, mas mabilis na makarating ang ayuda sa tao? Kasi ngayon nag-iisip ang marami, kasama na ako. Ano ba naman itong gobyerno ni Pangulong Digong? Parang tinutulungan pa ang terroristic act ng China. Tinutulungan pa. Sinisira yung ekonomiya, ginugutom yung tao. Ano ba naman to? So wag mo sisihin ang mga mamayan Pangulong Digong. Wag mo ituring na kalaban. We are all in this fight together. Mas mainam na kasama mo kami sa labang ito, giyera kontra Corona made in China virus, kaysa kinakalaban mo kami. Dahil sa sundot sagad, the bottom line, hindi mananalo sa labang ito ang gobyerno kung hindi siya sasamahan ng taong bayan, ng mga mamayan namin, ng mga soberanong mamayan Pilipino. And so, ito paalala ko naman sa ating mga kapwa soberano. Cheers! Pangitan-pangitan na ngayon. Kitang-kita na natin na yung pondo sa mga barangay pa lang at sa mga mayors, no, may pondo sila, calamity fund. Pambuong taon yun. Pag may kalamidad, saka pa lang nila gagamitin yun. Diba? Pero ano nangyari ngayon? Calamity fund at saka yung quick response fund. So maliban na lamang kung yung barangay at yung opisina ng mayor ay may matinding kalamidad at naubos na yung pondo, to justify na naubos na yung pondo, ay doon pa lang sila po pwedeng mailigtas sa kulungan dapat, no? Pero o kamukha niyan, wala naman silang mga kalamidad na hinarap pa. Pero wala na yung pondo. Aba pa rin. Sabi nga ni Yusik Dino, makukulong kayo. Latay ka muna, Yusik Dino. Hindi makukulong yung mga yan. Nang agaran. Abutin pa ng siyam-siyam yan. Baka wala na sa mundo, buhay pa ang kaso nila. Dahil trial by palakasan ang meron tayo . Alam nyo, etong si Yusik Dino, kasama po natin ito, mga kalaing kayo magkikapwa soberano, sa juror advocacy, sa pagpairal ng jury justice system sa bansa, kung saan 4 na araw lang, kulong. Tapos ang paglilitis, kulong ang mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno. Walang palakasan, hindi nila masisindikato ang trial by jury, sapagkat tayo mismo ng mga soberano ang mga huwes na humusga. 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Rarapol, tapos report ka for jury duty. Pagdating natin doon ng mga pinag-report for jury duty, i-assign sa mga korte-korte. Siyempre may briefing muna, orientation. I-assign sa mga husgado at yung 2 abogado na magkabilang kampo sa kaso. At yung judge ang mag-i-impanel, mamimili nung walang bias para maging trial juror. 12, hindi isa lang. At mga hindi pinakikilala ang kanilang katauhan para wag silang ma-pressure, wag silang ma-coerce, wag silang malapitan. Kaya yung gustong manindikato o magmanipula sa trial jury, dadaan sa karayom na walang butas. Hindi lamang sa mga local governments, may mga pondong nawawala, hindi nakikita, parang virus din. Kung hindi nakikita ang virus, yung pondo hindi rin nakikita. Ganon din sa national government. Ganon din. Malinaw.
Sinasabi ni Pangulo, mangungurekta pa lang tayo. Eh, paano yung pondo na nandyan na hindi naman ginalaw? Nakalista. Pag tinignan mo sa listahan, nandun yung pondo. Pero pag hinanap mo yung pera na mismo, wala. Di ba? Wala. Kaya hindi nila na-download kaagad kasi wala eh. Naantay pa nila yung infusion galing sa Central Bank. I don't know kung nilabas ng Central Bank. So malinaw mga kasoberano kung anong problema. Yung ating salot na mga kurakot na may control dito sa salot na hukumang palakasan. Yun ang ugat. Yung hukumang palakasan na kontrolado ng mga salot na kurakot sa gobyerno. And so ano ating papalitan? Siyempre, first things first, kung gusto natin magkaroon ng good governance, kung gusto ni Yusek Dino na mapapanagot talaga yung mga local government officials, hindi lang mga local government officials, pati na yung mga national government officials na mga kawatan sa kaban, para agaran natin silang mabubuko at makalabuso, may pakukulong. Justice change. Mula trial by palakasan, gawin natin trial by jury. Natin mga soberanong mamamayang Pilipino. Yan ang missing link para magkaroon tayo ng tunay na demokrasya sa bansang ito. Na kung saan tunay tayong mga sovereign. Eh ngayon, peke ang pagiging soberano natin. Sa papel, sa saligang batas, tayo soberano. Pero pagdating sa realidad, yung mga nakapwesto sa gobyerno, ang mga soberano. Dahil peke nga ating demokrasya. Kaya anong solusyon? Simple lang. Kung juror ka, juror siya. Juror ako, juror tayo. Palakasan sa hukuman, hindi na uso. Kung juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno, mabilis mabubuko, mabilis makakalabuso. Kung juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Lahat tayo mga soberanong mamayang Pilipino, ligtas at asinsado. Gusto ko, juror ka. Hanggang sa masusunod na episode, mga kalayan kayong manggika pa soberanong mamayang Pilipino. Ako pa rin po inyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juror Sixto Kit Kilates Lagari po lamang. Stay safe, stay virus free. Manalangin po tayo sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon hanggang langit, sapagkat tayo biniyaan niya ng isang paraiso at tropical na bansa kung saan ligtas po tayo. Hindi naman totally, pero iyan ang dahilan kung bakit hindi masyadong kumalat ang virus, ang Chinese Communist Party genocidal virus sa bansa, bagaman maraming mga inchik ang labas-masok, pinapasok rito, kahit na nasa balag na tayo ng alanganin, pero tayo po ay mahal ng Panginoon. Yun ang bukod tanging dahilan. Hindi totoo yung sinasabi't pinangangalandakan ni Duque at ni Galvez at kung sino pa dyan sa gobyerno, si Anyo, na magaling daw. Magaling daw sila. Magaling daw ang ginawa nilang diskarte kontra Chinese Communist Party genocidal virus. Mga credit grabber sila. Pati yung Panginoon, ginagrab nilang kredito na dapat sa Panginoon. God bless us all. God bless Philippines. Gusto ko, juror ka.